Naisumiti na sa presidency ng International Criminal Court o ICC ang desisyon ng pre-trial chamber na nagkukumpirma sa mga kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binubuo ng misyon o ng mismong Pangulo at dalawang vice-presidente ang ICC presidency na siyang responsable sa pagtatalaga ng trial chamber na hahawak po sa paglilitis ng kaso ni Duterte. Wala pa namang petsa kung kailan i-aanunsyo ang trial chamber na hahawak po sa kaso ni Duterte, pero binubuo ito ng bagong set ng mga hurado. Matutuloy po sa paglilitis ang kaso ni Duterte matapos ngang kumpirmahin ng pre-trial chamber na may sapat na mga ebidensya para litisin ang dating Pangulo sa kasong Crimes Against Humanity, kaugnay pa rin ng madugong drug war. Nagpaliwanag naman po ang LTFRB kung bakit nauwi sa kaguluhan ng bigayan ng ayuda sa mga taxi driver sa central office ng kanilang ahensya nitong weekend. Base po sa reklamo ng ilang pumilang tsuper, marami ang sumingit sa pila kaya nagkagulo. Ayon kay LTFRB board member Greg Pua, dinumog ng mga tsuper na hindi pa nakakakuha ng fuel subsidy ang pila kaya hindi rin nila nakontrol ng maayos ang bulto ng mga tao. Wala rin daw master list sa ikalawang araw ng payout noong Sabado, kaya mas madami ang dumagsa para kumuha ng cash aid. Sa kabila po niyan, marami pa rin ang nabigyan ng ayuda na aabot naman sa mahigit 5,000 taxi drivers. Meron naman po tayong na-transferan nabigyan ng fuel subsidy through their GCash as submitted by their operators na verify din po ng GCash. Pero hindi po kasi dumadami, DigiChat. At nakikita po natin na maraming nagsasabi na wala pa po silang natatanggap na fuel subsidy. Nag-decide po kami na magkaroon ng cash payout. Yung cash payout po na yun, doon po magve-verify, doon po isasubmit yung dokumento, and we made sure po na bago po umalis po yung taxi driver na pumunta po ay meron na po siyang matatanggap na po niya yung kanyang fuel subsidy provided po na talagang siya po ay qualified. Yan nga po ang tinig ni LTFRB board member attorney Greg Pua. Sa iba pang balita, binuweltahan ni NBI Director Melvin Matibag ang asawa ni dating Congressman Mike Defensor at tinawag na pamumulitika daw ang ginawang raid sa pag-aari nilang KTV Bar at Hotel sa Pasig. Naaktuhan ng mga operatiba ang pambubugaw sa mga kababaihan sa nasabing bar. Kinumpirma mismo ng NBI na sangkot sa operasyon ng nasabing hotel at KTV bar ang mismong asawa at anak ni Defensor. Kaya ang giit ni Matibag, huwag daw sanang gawing palusot ang politika, lalo't malinaw na iligal at may paglabag sa batas ang ni-raid ng mga establishmento. Ang sa akin po, gumawa kayo ng illegal na bagay, dapat handa kayong harapin din kung ano yung consequences nito. At malinaw naman po yung dokumento, nandiyan dyan po. Pwede naman silang sumagot dun po sa piskalya. At kung dumating sa korte, sagutin po nila. Okay. Sino po ba yung sinasabi nilang libo-libong nawalan ng trabaho? Sasabihin nila na nawalan ng trabaho. Pero mas masama po yata na dahil sa kahirapan, pagsasamantalahan natin yung mga tao, in the guise na binibigyan natin sila ng hanap buhay at trabaho, pero ini-exploit natin sila para magkapera po tayo. Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni Attorney Melvin Matibag ng NBI. Kinukuha din po namin ang panig ni dating Congressman Mike Defensor ukol po sa issue, pero tumanggi muna sila na magbigay ng anumang pahayag. Naglabas na rin po ng pahayag ang asawa po ni Mike Defensor na si Julie Defensor at itinatanggi po ang mga paratang ng NBI. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.